tigadala ng wine ng hari. At nagkaroon siya ng pabor, access, or passport sa hari. At sabi ni Haring Cyrus, King Cyrus, you have found favor in my sight. Ang gawin mo, rebuild mo na yung gusto mong gawin doon sa inyong lugar. Bawiin mo, itayo mo ulit. This year, we are in the transition of rebuild. Can we say rebuild? Repent? Ayan, ayaw magsalita pag repent eh. Ulitin natin ha, rebuild, repent. Okay na ba siya? Okay na to? Meron na tayo? Rebuild, repent. Now, nung time na yon, they are broken-hearted because they were just captured. Sinira ang buong wall ng buong Jerusalem. At ang nangyari, gusto niya ng, sabi ni, kinausap si Nehemiah ni Lord, sige, rebuild mo yung walls. Itayo mo ulit yung inyong sanggalang, ang inyong lugar. Kaya ang ginawa niya ito, kasama niya, ang sabi ng Biblia, he was with the priest and the servants of the church. Okay? In theology, ang kasama palang gumawa ni Nehemiah, mga tigaloob ng church. Mga nagsisimba. Upang protektahan ang lugar nila. And we know, here in Parañaque, kailangan natin protektahan ang Parañaque because we are the spiritual people of this church, of this place. Itong community natin, no? Napaka-importante maging bahagi tayo na ikauunlad, ikaayos. At hindi yun gagawin ng kusino man. Hindi mga politiko, hindi mga philanthropist ang gagawa nun. Tayo. Naniniwala po ba kayo doon? At dumating yung time, may kalaban ito si Nehemiah. Sino yung kalaban niya? Merong tatlong tao, si Gamesh, si Sanballat, at saka si sino isa? Nakalimutan ko. Inaasar sila. Gusto silang ipabagsakin. At ito mga parbang racist. Ayaw sa lahi nila. Gusto silang mag-fall. Gusto silang bumagsak. At every day, nakita ni Nehemiah na yung mga tao sa paligid naiinggit. At nakita niya, yung inggit na ito, nataturn na sa galit. Kaya gusto na sila saktan. Lahat na nakakasunod, can you say amen? Kaya si Nehemiah, nagbigay na ng armas. Sa kaliwang kamay ay kanilang panggawa, sa kanang kamay kanilang panlaban. So day and night, pinagtatanggol na nila ang lugar nila, ginagawa pa nila. So kailangan our biblical blueprint, wag lang natin, number one, kailangan paglaban natin ang ating lugar. Number two, kailangan mag-support tayo upang tumayo ulit. Sino dito mga pinagpala ng Diyos sa church na ito? Sino alam niya, blessed siya? I know we have all our testimonies. Lahat tayo may kanya-kanyang patotoo. No? Wow, andyan na. Thank you, Pastora Jeremy. Alright. Alam ko, iba-iba yung patotoo natin. Pero isa lang ang alam nating naging tama. Ang Diyos hindi nagpabaya. Hanggang mabuo yung wall, nakita nila iyan. Pero nung sa Nehemiah chapter 4, verse 14, Nehemiah 4:14, andun pa lang po ako. Yan. Basahin natin ha. Nakikita niyo po? Maliit masyado. Alright. Lahat na makakabasa, kung may Bible po kayo, napaka-importante ng Bible. Please read Nehemiah 4:14. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your families, your sons, your daughters, your wives, your homes.
Kapag gusto natin tumayo sa pinagagawa ng Diyos, maalala natin, ang Diyos natin ay dakila at hindi nagpapabaya. Kaya ka magsusupport sa church. Kasi alam natin, nandito ang Diyos. Now, ang sabi dito, hinamon niya, huwag kayong tumigil sa paggawa. Tapos binigyan niya ng mga armas. Alam niyo, ang armas ng isang Kristiyano ay panalangin, ang salita ng Diyos, ang pagtayo sa pananampalataya, at pagiging handa upang ipangaral ang salita ng Diyos. Sino dito handa ipangaral ang salita ng Diyos? Alam niyan, tatayo siya sa pananampalataya. Amen? Ang sandata mo ay salita ng Diyos, panalangin. Amen? The greatest weapon that Christians have, that the sons of God and daughters of God have, is prayer and the Word of God. Your faith, and every time na mangaral o mag-share ng kabutihan ng Diyos. Ngayon, nung in-equip niya itong mga ito, ang sabi niya, hindi ka lalaban para sa sarili mo lang. Lalaban tayo kasi gusto natin ng ating buong pamilya. Kung mapapakita po nila, maibabalik nila yung Nehemiah chapter 4 verse 14. At hindi mawawala ang ating slides. Nehemiah 4:14 na sabi doon, fight for your families. Kasunod, your sons and your daughters. Meron ba kayong mga pamilya na hindi pa nakakilala sa Diyos? Meron tayong mga kapatid, may mga anak, no, na alam nating ligaw pa. At gusto natin silang dalin kay Lord. Sino dito meron pang mga ganyan? May mga kaibigan pang ganyan. Sabi niya, paglaban nyo ang inyong asawa, huwag kang papayag, sira kayo. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Ipaglaban mo. Hello? At paglaban nyo ang inyong tahanan. Sino dito kinukonsider ang church nila, tahanan din nila? Amen. Taas mo na mataas para makita nung iba. Nakikita ng Diyos yan ngayon at nare-record. Itong mga anak ko na ito na nagtataas ng kamay, sinasabing tahanan nila ang JTG. I'm proud of them. Amen. Dadaanan ko lamang po ito. Nakita sa buhay ni Nehemiah na ang number one task pala ni Nehemiah, so number one is to pray, no, for the church. Kailangan matutunan natin the Nehemiah prayerful leadership. Kailangan bilang support ng church, ang biblical blueprint natin ang dapat natin gayahin at huwag mamala sa atin, manalangin para sa church. Bihira na po ang nananalangin para sa church. Bihira na po ang nananalangin para sa church. Nananalangin sa church, meron, pero hindi para sa church. Ay, hindi naintindihan ng iba. Ulitin ko po, maraming nananalangin sa church, pero hindi para sa church. Pupunta sa church, magpe-pray, Lord, bigyan mo ako niyan, bigyan mo ako noon, bigyan mo si ganito ng ganyan, bigyan mo si ganito. Pero yung para pag-pray niya, Lord, ayokong bumagsak ang church namin. Lord, i-bless mo, punuin mo yung mga bangko namin. Lord, hihipuin mo yung mga bangko. Sasabihin, Lord, dito pupunuin mo ng tao, isa-isa. Lord, ang bawat corner, wala nang gumagawa niyan. At kung ginagawa mo yan, praise God, isa ka sa Nehemiah style of leadership, pinananalangin ang simbahan. Ang sabi ng Nehemiah chapter 1 verse 4 to 6, when I heard these things, I sat down and wept for some days. Nung narinig niya, bagsak ang wall. Nung nakita niyang wala nang nagagawa para sa loob ng church. Nung nakita niyang bagsak ang proteksyon at wala nang lalaban para sa Jerusalem, nalungkot siya at umiyak siya. Hindi lang siya umiyak ng isang araw, ng oras, kundi sabi na salita ng Diyos, iniiyak niya ito ng maraming panahon. Huwag kang papayag na dadala ka lang ng emosyon kapag pinagpe-pray mo ang church. Kundi talagang nasa puso mo dahil gusto mo makita ng pagbabago. Amen? Number 2. Okay, tatalo na po ako. Number 2. Paul's partnership in Philippians. Kaya pala ang number 1, kailangan ipag-pray ko ang church. Yun ang biblical
blueprint natin. Number 2, ano daw? Kailangan mag-partner tayo. Sa church ng Philippians, no, si Paul ay nangaral at may nag-partner sa kanya. One of the most known is Epaphroditus, kung saan doon niya binanggit at binagsak yung salitang, "And my God shall supply all your needs." Hindi niya binanggit doon, makinig po kayong mabuti, all their needs. Hindi niya nilahat. Kundi yung mismong sumuport sa ministry niya, yung sumuport sa kanyang tinayong simbahan doon para kay Kristo. Kaya naman, ang number 2, bukod sa number 1, ipanalangin natin, iyak natin sa Diyos. Pangalawa, maging partner ka ng church. Personally, hindi grupo, hindi kung sino ang trip mo, kundi personal. Can we say personally? Sabihin mo nga, ako mismo. Kaya sabi niya sa Philippians chapter 4:19, "And my God will meet all your needs." Kausap niya si Epaphroditus diyan, nag-iisang tao, hindi niya sinabi sa buong tiga Pilipos. Hindi. Sinabi niya sa specific person. At ang sabi niya, "Hayaan nyo na ang yaman ng aking Diyos ang mag-supply lahat ng pangangailangan mo." Kaya huwag kang papayag na humihingi ka sa Diyos as parang wala kang natatanggap kasi may maling concept tayo sa mga salita ng Diyos, hindi ka naman nakikipag-partner sa church. Hindi ka nakikipag-partner sa ginagawa ng Diyos na ministry inside the church. Now, anong klaseng partnership ba ang binigay ng kausap ni Paul dyan? Una, nag-support siya sa ministry being physically there. So number 1, availability. Be available when the church needs you. Wala nang umamen. Marami po ang nagsasabi at hindi na babaka pa ng gawa. Madaling magsabi na, "Yes, I love my church. Yes, I'll be there for my church." Pero wala. Sabihin mo nga sa kanila, be available. Ang sabi ng salita ng Diyos, sinamahan ni Epaphroditus si Paul mula ng umpisa ng pagdating niya, siya pa nga nag-welcome kay Paul doon sa lugar ng Pilipos. Hanggang matapos ang gawain. Amen? Pangalawang support na ginawa at binigay niya, financial at yung needs. Mula sa pagkain, damit at mga pananalapi. Yun ang binigay ng lingkod ng Diyos kay Paul. Parang nanahimik ang langit. Lahat na nakakasunod, palakpakan niya natin malakas ang Panginoon. Amen. Number 3, babalik tayo kay Nehemiah. Sabi ng number 3, Nehemiah sacrificial giving. Nehemiah chapter 5 verse 18 sa NIV, sabi dito, "Each day 1 ox, 6 choice sheep, and some poultry were prepared for me, and every 10 days an abundant supply of wine of all kinds. In spite of all this, I never demanded the food allotted to the governor because the demands were heavy on these people." Gusto ko pong malaman ninyo, hindi yan para sa lingkod ng Diyos kapag nagbibigay tayo. Ang sabi niya, lahat ng tinatanggap ko, hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng gumagawa. At ano yon? Hindi para sa akin, sabi niya, kundi para magpatuloy yung paggawa sa loob ng iglesia. Kaya pag nagbibigay tayo ng sacrificial giving natin, huwag natin isipin, pupuntahan ka lang, pastor. Gagamitin niyan kung saan. Alam niyo po, to the glory of God, we don't get any salary in this church. No? For the past 2 years, mula kay Pastor Blen, nung nag-transition po kasi Pastor Blen, walang salary iyon. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ang nagbibigay ng pagpapasahod. Kasi sa Kanya kami naglilingkod, siya boss namin, siya magpasahod sa amin. Kaya kapag may binibigay ka sa church, don't think na kung saan lang gagamitin yan. Even though, alam niyo po, may mga nagbe-bless sa amin, thank you for your lives. Pag may nag-bless sa amin, we make sure, alam niyo po, kaming tao ay hindi, ugali ko po personally, ayoko na magsabi para sa iba, never po ako nagpapalibre.
Kung kilala niyo po ako, hindi ako nagpapalibre kahit kanino. Nahiyang-hiyang-hiya ako. Ayoko. At nagpapalibre lang ako, alam po ng lahat to, sa mga kapatid ko. Papayag lang akong kumuha ng, ano tawag niyan? Yung bill, yung mga bayarin. Sa lahat ng tao, hindi ako nagpapalibre po. Ayoko. Kasi alam ko na, although gusto nila akong pagpalain or be blessed, sabi ko, I'd rather bless people. Pero ewan ko po, pagdating sa mga kapatid ko, I let them take the check. Okay? Kasi bunso ako eh. Ate ko kayo, kuya ko kayo magbayad. Diba? But hindi kami pinalaki ng daddy at mommy, ni Bishop Boy at ni Bishop Metos na umaasa. No? Kaya dito sa church na to, gusto ko pong malaman natin, hindi tayo para tumanggap. Narito po kami at ang mga lingkod ng Diyos na nandito, we do sacrificial more than you could think. We give sacrifices not only in finances, but also in time, physically, and emotionally. Hindi po ako nagpapaawa sa inyo, hindi. Huwag kayong maawa sa akin, hindi ako kaawa-awa. Pinagpala ako ng Diyos. Obvious naman, nandiyan po ang pagpapala, nasa labas, ang laki kulay itim. No? Hindi ako pinagkulang ng Diyos. Pero gusto ko pong malaman ninyo na kapag nagbibigay tayo sa church, hindi namin kinukuha. Amen? Kundi pinamimigay din sa lahat upang magpatuloy ang gawain ng Diyos. Amen? So, ang pangatlong bagay, do sacrificial giving. Kahit ang tingin mo parang wala nangyayari, bigay mo dahil alam mo hindi masasayang. Sabihin mo sa kata mo, hindi masasayang ang binibigay mo. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Now, kung yan pala ang biblical blueprints, manalangin, magpartner, at magbigay, ulitin nga natin, number 1, manalangin. Number 2, magpartner. At number 3, magbigay. To support the church, panalangin mo ang church. Maging partner ka ng church. At pangatlo, magbigay ka sa church. Alright, para po sa lahat ng tao narito hanggang sa mga nanonood online. I told this already sa ating finance at sa ating leadership. Bukas po ang blue book natin mula ngayon, buong March, hanggang buong April. Tignan nyo po ang lahat ng finances. Kahit hindi ka tighter ngayon yung pagkakataon mo kung usisera ka, tignan mo na. Kung may duda ka sa finances ng church, tignan nyo na po. Open yan kasi pagdating ng May, sasarado na po ulit natin ang blue book ng church o yung record book ng finances ng church. Bakit? Exclusive lang na pwedeng tumingin doon ay partners ng church. Ibig sabihin, nagtatites, nag-offering, nagko-covenant at lahat ng givers ng church natin. Natural lang naman, sila dapat may karapatan kasi sila nagsusupport ng church. Amen? Pero ngayon, as we are in transition, makita mo para kausapin ka ng Diyos at gamitin ka ng Diyos this season. Amen. What is the vision? Click nga natin, anak. Or why do we need to support this vision? Ito po ang katotohanan dahil kaya gusto natin suportahan yung vision na pinagagawa sa church. Ano ba yung vision natin? Maging malaki, dumami, palaguin ng church, magkaroon ng multiple services, may revival na mga gawain. Sino dito ganun gusto ang church? Amen? Palamigin ng gusto. Alam niyo po, hindi pa tapos ang church natin. Marami pang upgrade na gagawin. Marami pa. At marami pang dadali ng Diyos dito. Kailangan part tayo. Amen? Ang dahilan bakit tayo susupport sa vision? Because God is moving and God is alive in this church. Sino dito napatunayan yan? Napatunayan mo na buhay ang Diyos at kumikilos ang Diyos sa simbahan na ito. Kung napatunayan mo yan, huwag kang papayag, hindi ka mag-support sa vision. Ito po ang gustong marating ng vision natin. Mula sa pagiging spiritual, alam natin patuloy yung holiness, righteousness, and faithfulness. Darating ang time, sabi ko na, prayer ko na, kausap ko si Pastora Melan, at sasama ko yung leadership, sabi ko, gusto ko sabihin na rin po sa bawat isa, in the next 2 or 3 years, lupa na natin ang binabayaran natin.
lupa na natin ang binabayaran natin. You know what? I'm gonna give you a exact number. In this place, sa lugar po na ito, we pay 132,000 a month. Grabe, no? Lugar pa lang po iyon. Lugar pa lang. Sabi ko nga, tapusin natin ngayong taon yan. Next year, lupa na natin ang binabayaran natin. Kaya bang gawin ni Lord? Kaya, kasi hindi naman siya bababa sa langit. Sasabihin niya, ito ang pera. Gagamit siya ng taong pagpapalain niya. Nag-aantay na, Lord, gamitin mo ko kasi pribilehi yung gamitin mo ko. Amen? Now, ano yung gusto natin mangyari? Bababa natin, ito yung vision na gusto natin mangyari. Magkaroon tayo ng number 1, church building. Amen? Magkaroon tayo ng magandang sanctuary, yung malaking malaki. Kaya ang 1,000 to 2,000 people. Amen? Isa sa alam ko, nagiging problema ng marami kaya natatamad pumunta sa church. Kahit simpleng bagay pero malaking factor. No? At ang hirap magdala ng maraming kapatiran natin pinagpapalaw, mga businessman, yung mga may sasakyan. Kasi wala tayong church parking lot. Kaya isa sa goal natin, magkaroon din yan. Napakaganda rin pumunta sa church na hindi kayo lahat nakatambay sa sanctuary. Kundi meron tayong puntahan ng church kung saan pwede kang J-group, pumunta doon para lang mag-hangout, magpalakasan, magkaroon tayo ng ating sariling church lobby. Isa sa dapat ini-investan sa church, at alam ko dahil maraming hindi nakakapunta sa church dahil nahihiya, dahil dala nila yung anak nila, no? Tapos maingay, kailangan natin ng children's ministry room. Amen? Sino gusto niyan? Magkakaroon tayo niyan if you partner, if you pray, and if you give. Isa sa mga kailangan dahil katabi natin ang Olivares, katabi natin ang municipal, at napakadaming kabataan ngayon na nagkalat mula sa high school hanggang senior high. Magkaroon tayo ng ating youth space. Kung saan, imbes na kung saan sila nagpupunta, pupunta sila doon, lalapitan sila ng mga leaders, kamusta ka na habang nakikipagbilyar. Bilyar po talaga yung pinakita ni Pastor Rod kasi ng lagi kong ginagawa. No? Makapag-billiards, merong cafeteria, merong mini library, merong internet for search nila, may libreng printing. We want that in the church. Ang hirap gawin yan, isipin mo, faith lang meron tayo pero walang gawa. Ano sabi ng James? Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay, sabi mo nga sa katabi mo, patay tayo dyan. Hello? Siyempre, hindi naman pwede, puro ano lang, puro lugar lang. Tapos wala naman pupuno. Isa sa vision natin, magkaroon tayo ng full pack services. Hindi service, kung babasahin niyo po, services. Ibig sabihin, mula umaga hanggang gabi, mayroong 5, 4 na service na nangyayari. Ang bawat pumupunta, iba-ibang tao. Ang bawat manggagawa, iba-ibang tao. Ang bawat nangangaral, iba. Ready ka na ba magpagamit kay Lord? Hello? Hindi lang basta service, hindi lang services, kailangan revival services. Marami po kasing malalaking church ngayon. Marami magagandang church na. Pero wala na ang presensya ng Diyos. Ambition natin, magkaroon ng magandang church, malalaking church, maraming full pack na services, pero andun ang revival dahil nandun ang presensya ng Diyos. Anong dahilan? Bakit? Kasi gusto natin in our community, in Parañaque, doon sa bahay mo, sa eskwelahan mo, doon sa iyong trabaho, o nasa bahay mo, gusto natin ng bagong buhay. Gusto natin na makasama sila sa paglilingkod. Kasi magre-result lahat ng iyan into change lives. Amen? If you could click it down. If kaya today, if hindi naman kahit next Sunday na.
Kung ayaw nyo rin, wag na lang po. Ayun, sayang, sumobra eh. Change lives. Yun ang importante, yun ang vision natin, magkaroon ng mga binagong buhay. Sino dito alam niya, binago ang buhay niya ng Diyos? Meron pang hindi nababago ang buhay. Marami pang aabutin. And this is my heart, at lagi ko po itong sasabihin sa inyo, this is my heart. My heart is for the souls. Nalulungkot po ako at totoo ito, alam ng Diyos, na tuwing may nakikita ko mga high school, mga nagtatrabaho, naglalakad, nakatambay, sabing ko, bakit wala sila sa loob ng church? Bakit hindi sila maipasok sa church? At makikita ko, kasi pagdating sa church, walang masayang lugar, walang space sa mga kabataan, walang lobby, walang pagkain. Araming kailangan. Anong dahilan ba't hindi lahat yun magawa? Kasi walang nananalangin na para sa church. Wala nang nagpa-partner para sa church. Wala nang nagbibigay para sa church. Gusto lang natin yung result, ayaw natin yung process. Hindi pwede yun. Sabi mo, saan mo, hindi pwede yun. Now, what do we do para mapangyari yon? Gusto niyo ba mangyari yon? Change the community of Parañaque at simulan sa iyo. Alam niyo po, isa sa vision natin, the 16 barangays ng Parañaque ay magkaroon ng community church. And every major kalye o kilalang lugar sa Parañaque ay meron tayong small community church. Bukod sa big community church, may small community church tayo. Mula po sa sukat, no? Lahat yan. Magkaroon tayo ng church. Apakasayang mangyari niyan. Excited ako dyan. Paano mangyayari? Dito tayo, next slide. Partner with the vision. Upang mangyari yan, we must partner with the vision. Partner with the vision. Can we say partner with the vision? Paano po ako makikipartner? Yan ang tanong. Sino dito gusto maging partner ng church sa vision niya? Hello? Meron ba? Taas mo yung kamay mo para makita ng langit. Pa-picture tayo kay Lord niyan. Lord, I want to be part of the vision. Magiging partner ako niyan. Amen. Para maging partner ng vision, number 1, we must win souls. Ito lang po ang gusto kong challenge ngayong umagang ito sa ating lahat. Baka kala nila tuloy recording, baka gabi. Hindi po, umaga po ito. Nagkamali lang ako. Number 1, para maging partner tayo ng vision na pinagagawa ng Diyos, gusto natin masave ang community, gusto natin ng magandang lugar ng church para sa community natin, para sa pamilya natin, para sa mga katrabaho natin. Partner with the vision. And number 1, win souls. Mahalaga, share the gospel. Hindi yung may self-agenda. Hindi yung dahil gusto mong sumikat ka, hindi dahil gusto mong tawagin ng pastor, o kung ano man titulo. Just share because God loves you. Kasi minahal ka ng Diyos. Gusto mo lang i-share yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Binago ka ng Diyos, kaya gusto mong i-share yung pagbabago sa iyo ng Diyos. So partner with the vision by number 1, winning souls. Parang nalungkot kayo nung sinabing win souls ang way para maging partner. Ang hirap lumago, magkaroon ng full pack services, magkaroon ng breakthrough in finance, kung walang tao. Hello? Mahirap yon. Kahit naman lumakit, gumanda ang buong churches natin, wala naman lulugar doon, mabubulok. Kung walang tatao doon. Kaya kailangan maraming gagamit. Kailangan maraming makikinabang. Kaya magdala tayo ng mga may sakit. Magdala tayo ng may mga pangangailangan. Magdala tayo ng may hinahanap na pag-ibig. Mga malulungkot na tao, mga depressed na tao sa loob ng church.
Kasi sa loob ng church, may tugon ng Diyos sa kanila. Hello? Partner with the vision by number 1, win souls. And number 2, be faithful with your giving. And this is my call for action sa bawat isa. Ito ang hamon ko sa bawat isa. Number 1, mag-win ka ng souls. Magdala ka ng kaluluwa kay Lord. It's not your job to save them. You're not God. Ulitin ko po, hindi mo trabahong iligtas ang tao. Trabaho yun ng Diyos. Huwag mo agawan ng trabaho ang Diyos. Ang trabaho mo, dalhin sila kay Lord at ipakilala ang Diyos sa kanila. Gusto mo maging partner ng church? Dali mo lang sila. Sabihin mo lang sa kanila, masaya doon. Try mo lang 1 time, 2 times, kung ilan mang beses. At hayaan mo ma-experience nila ang Diyos. Number 2, be faithful with your giving. Ito po ang hamon ko, maging tapat tayo sa pagbibigay natin. Sa paanong paraan? In our tithes and offering, number 1, una saan? Sa ikapot, handog. Alam nyo naman po ang tithes. At para sa hindi pa po marunong mag-tithes, tithes is 10% of what God gave you. You give it to the Lord. It's returning what God has invested in you. Alright? Offering, sabi ng salita ng Diyos, ang pagbibigay ng kaloob ay bukal sa puso at tansyahan kung paanong pagpapalang gusto mong ibalik sa Diyos. Alright? At pangalawa, sacrificial giving. Be faithful with your giving through what? Sacrificial giving or covenant. And number 3, missions. Balik po ako dun sa pangalawang bagay. Okay? As I end. Be faithful with your giving if you want to be partner with the church. Sa paanong paraan in your sacrificial giving or your covenant. You know what? Nagkaroon po tayo kagabi ng Heroes Night. Yung mga champions ng church na ito. And I challenge also this day, sa lahat na nakapakikinig ng tinig ko, maging partner tayo doon sa pagiging heroes ng church. Ano po iyon? Yun yung may sacrificial giving ka. Yun yung covenant mo kay Lord. Kapag sinabing covenant, meron kang pinananalangin na gusto mo, Lord, ito yung covenant ko sa'yo, ito yung ibibigay ko, and Lord, can you do this for me? No, it's like a contract sa Diyos. Yesterday po, alam ko, in-announce na kanina, tama po? No? 30,000? 29,200. But you know what? I'm gonna give you, sabi ko po kanina sa inyo, very basic na lang. No? Yung lugar na lang natin, 132,000 na. Marami pang kailangan. Marami pa. Kaya may vision na pinagagawa ang Diyos sa atin. Be partner. Sino dito handa makipag-partner? At ito ang sabi ni Paul kay Epaphroditus, naging partner niya sa ministry. And I want to say it and declare it over your life this morning. That our God, who is rich in heaven, even on earth, will supply all your needs. Not only your needs, but even the desires of your heart. According to His riches, glory, and will. Ayon sa kanyang kaloob, kayamanan na hindi nauubos. Pagpalain ang lahat na magiging partner ng church na ito. May gagawin pa ang Diyos sa church na ito. Huwag kang papayag, hindi ka kabahagi. Magdala ka na ng maraming kaibigan. Magdala ka ng maraming ka-workmate mo. Dahil alam ko, kikilos ang Diyos sa buong gawain natin. Be partner with the church. Huwag kang papayag, hindi ka kabahagi ng church. Magdala ka ng kaluluwa at maging tapat ka sa Diyos. Yun lamang po. Ngayong umagang ito, may biblical pattern or blueprint ang Diyos. Ano yun? Manalangin, maging kabahagi, at magbigay. Yun lang. Yun lang. Kaya kung gusto mo maging partner, yun din ang gawin natin. Manalangin tayo sa church. Para sa church. Amen? Maging bahagi tayo ng church.
at magbigay tayo. At naniniwala po ako, sabi ng salita ng Diyos, hindi siya papayag na yung nauna sa Kanya, ito po yung mga inuna ang Diyos ay ihuhuli niya sa pagpapala. Hindi papayag ang Diyos dahil hindi ganun ang ating Diyos. Naniniwala po ako na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kapag inuna natin siya, iuunahin din tayo ng Diyos. Amen? Kaya kung handa na kayo, tanggapin yung pagpapala na yon today, this morning, tayo lahat ay tumayo.